confirm kung saan at saka anong ginawa ni Alden kahapon mga kasembreros. Tapos Kath din ay gusto ng maraming personalities at ng mga ibang tao mga kasembreros. Nakakagulat ito. Unahin ko itong ginawa ni na Alden dun sa may Siargao nagkaroon pala sila ng dialect training mga kasembreros. So, umupo sila sa table, tapos nilearn talaga nila yung lingwahe or yung dialect doon mga kasembreros sa Siargao. So, nakakatawa dito kay Alden ay dito, Siargaohon na words mga kasembreros. Siargaonon words mga kasembreros. So, si Kuya Floyd, yung kanilang trainer dito mga kasembreros. So, nakakatuwa dito kay Alden, igay mo. So, para naging Korean na sabi niya kay Lynn mga kasembreros. Sobrang nakakatawa at nakakatuwa sila dito mga kasembreros. Ang cute niya. Tapos, dun sa may parang pinaka-last part na mga kasembreros, ay parang nagkaroon sila ng workshop, no? Na kung saan ay kay Alden na parang yung L nagiging Y. So yung balay, ako nakaka-relate ako ng konti kasi Bisaya ako mga kasembreros. So yung balay, kasi balay bahay yon, nagiging Y, no? L nagiging Y. So bayay. Grabe, no? So pati ako natututunan sa Siargaohon mga kasembreros. So uman, tapos nilagyan siya ng S, for example, house. So yun, sabi dito ni Alden, yung sa kanya naman dito ay tawag dito, nakuratan ako si Imo. So, ibig sabihin po na nakuratan ay nagulat, no? Parang nabangga doon siya kunwari dito sa workshop nila. So, marami sila, no? Sina Kailin, sina Adrian Lindayag, and so on. So, nakuratan ako sa Imo. So, Kuya Floyd, makapasingon. So, mamaya i-play ko ito mga kasembreros na sobrang kulit nila. Mga kasembreros. Tapos, may isa pang dinrap dito ang view yung mga parang cut ng eksena nila mga kasembreros na kung saan isa dito ay si Alden. Ay yung time na nasasaktan na siya, no? At saka puro iyak yung kinumpal ng view kagabi mga kasembreros. So, yung problemado at saka umiiyak siya, longing for Ali mga kasembreros. So, wala siyang boses. Ano lang siya, music background mga kasembreros. Tapos, may isa pa na dinrap ang view dito kagabi. Yung time naman ito na si Nakara at saka si Jao mga kasembreros ay parang nag-story time mga kasembreros. So, family background, family story ni Alden mga kasembreros. So, kailangan niya pala binenta niyang kidney mga kasembreros, grabe. Napakano naman to, grabe, no? Binenta niya yung kidney niya mga kasembreros. Nagka-infection mga kasembreros. Yung tatay. Yung tatay niya pala mga kasembreros. Yung nanay niya pala yung nagbenta ng kidney. Tapos yung nagkaroon ng complication mga kasembreros. So, grabe, no? Talaga na, wala na silang pambayad dun sa pampapagamot niya mga kasembreros. So, yun pala yung kinamatay niya. Kung kaya both of his parents ay namatay, no? So, yun. Comforting moment ito ni Nakara and Jao mga kasembreros, or ni Kara kay Jao. So, yun. Mamaya play ko ito para mapakinggan niyo po mga kasembreros. Tapos, yun. Confirmed, no? Kung saan si Alden kahapon. So, pumunta pala siya sa school. Grabe, dinumog talaga si Alden mga kasembreros dun sa school nila. Sa school na kanyang pinuntahan mga kasembreros. Although, wala siyang dito wala siyang parang lugar kung saang school ito mga kasembreros. Pero yun, part yata ito ng kanilang dito. Kung hindi siya part ng AR Foundation, baka part ng kanilang Code Gray. Pero wala siyang ibang kasama na wala siyang ibang kasama na cast ng Code Gray. So, I'm supposing na part ito ng kanyang charity foundation, mga kasembreros, or charity work na AR Foundation, mga kasembreros. So, pero malalaman natin yung susunod. Kasi baka parang gumagawa siya dito ng
video campaign mga kasombrero. So ito yung isa sa mga nakita ko dito na gumagawa siya ng video campaign mga kasembreros para sa kanyang charity, no? Tapos may isa dito, ang cute ng kanyang caption POV, bumisita sa school niya si Alden Richards. Tapos kahit pa estudyante, yung mga bata, mga kasos talagang hangang-hanga, no, kay Alden, mga kasembreros. So, yun. Tapos yung tugtog niya dito ay yung sa tanging ina, mga kasembreros. So, sobrang cute lang. Kinikilig yung mga bata. Tuwang-tuwa kaya Sir Alden. Tapos, may isa pang video dito. Ano na to? Parang random videos na doon sa school na pinuntahan niya, mga kasembreros. So, maraming salamat sa mga nag-upload, no? May mga pictures din dito random photos, mga kasembreros na yun nga, no? Si Alden ay parang naka-brown, no? Dark brown, mga kasembreros, yung kanyang damit, bumisita sa school niya. Yung isang tugtog naman dito ay 8-8, mga kasembreros. So yun, hiyawan ang mga teacher, kahit mga teachers, so wala, sige. Tapos sigaw sila ng sigaw ng Alden, talagang dinumog si Alden dito, mga kasembreros. And ano naman yun, expected, mga kasembreros, na dudumugin ang isang pambansang bay ang dito ang nagpalaki sa Aldab, no? Pinalaki ng mga Aldab yung iba dito, mga kasembreros. Tapos ito, isa sa mga major items din natin, no? Kathleen gustong-gusto ng ibang personalities at saka ng maraming audience or tao, mga kasembreros. So, unahin ko itong although separate sila, yung mga anak ni Claudine Barreto. Sobrang nakakatuwa ito, mga kasembreros. Mamaya ipi-play ko ito. Sinasab at saka isang anak niya, si Jacob yata, mga kasembreros. So, favorite daw ng mga anak niya, si Catherine. Tapos, ang nakakatawa dito, hindi nila, si Noah pala, si Sab at saka si Noah, na mga anak niya, mga kasembreros. So, excited na yung mga anak niya sa Someone Someday, no, ni Kath. Tapos, galit na galit na yung mga anak niya kapag may umaaway daw kay Catherine, mga kasembreros. So, grabe, no? Sabi, ang nakakatawa dito, wala daw sila pakialam na artista ang nanay nila, mga kasembreros, no? So, si Kath lang talaga yung kanilang hinahangaan. Ang cute ni Miss Claudine Barreto, mga kasembreros. So, alam na natin na sobrang sikat ito ni Ma'am Clown, no? Or ni Miss Claudine Barreto, na talagang isa sa pinakamaganda at pinakasikat na artista, mga kasembreros, kahit na ngayon, no? So, yun na yung mga anak na si Ma'am Claudine Barreto. So, sobrang nakaka-good vibes ito, mga kasembreros, na yun nga, no, paborito ng mga anak niya, si Miss Catherine Bernardo. Tapos si Alden naman, paborito siya ng marami. So, merong pinost na TikTok video kagabi, na parang kung sino yung pinaka-pogi or pinaka-charming, something like that. So, mga options doon, si Daniel Padilla, si Enrique Hill, si Joshua yata, tsaka si Piolo, at saka si Dingdong, mga kasembreros. So, nagulat ako sa comment section. Although, pinili naman doon si Alden, mga kasembreros, ng ibang ordinary fans or ordinary mga fans, mga kasembreros. So, sa comment section, Alden pa rin sila. Alden sila, no, mostly, mga kasembreros, Alden kasi mabango, sabi niya, mabango, mabait, mga kasembreros, at saka sabi, cute. Sabi niya dito ni Asminha, sabi niya, Alden pa rin talaga ako, ang gwapo, cute niya. Sabi ng isa, Alden gwapo na unproblematic actor pa. Grabe sa unproblematic na. Tapos sabi niya, Alden pa rin ako, sabi ni Rax, no? Tapos 3 hearts yung kanyang pinost, mga kasama sa comment section. So, marami ang pili, mga customers, kay Alden. Nakakatuwa lang kasi very relevant si Soiti, mga customers, no, kahit na alam natin na talintahin na siya, pero kahit sa mga estudyante, no, kahit sa mga teenagers ay talagang patok na patok si phenomenal box office cinema queen, mga kasembreros. So, ano kasi siya, no? Talagang yung advocacy niya when it comes to helping yung mga estudyante, mga scholars, and so on. So, sabi pa ng isa dito, si Alden talaga ang pinakagwapo, cute sa lahat ng kasama. So,
So yun mga kasambreros, no? Marami pa nag-comment dito no? Pinili ko lang talaga mga kasambreros yung babasahin. So no doubt naman talaga yung kapugian. So mga pumili rin naman kay Daniel Padilla, pero yung kapugian kasi ano lang yan na nakuha naman talaga yung mga kasambreros, at saka parang given na kasi yun sa mga dito sa mga artista na pag mati ni idol ka, pero yung charity works, yung advocacy, yung kanilang point of view ba, no? Na talagang tumulong at saka God-fearing mga kasambreros. So God-fearing din naman siguro iba, pero mas nakikita lang talaga at evident yung kay Alden kasi talagang gumagawa siya ng mga campaigns ng mga kasambreros. So kung kaya si Alden talagang yung parang nakikita talaga ng public o ng maraming tao mga kasos yung ginagawa niya pagtulong, at saka pagtulong sa especially sa mga estudyante, no? Yung mga scholar na walang kakayanang mag-paaral sa kanilang mga sarili mga kasambreros or ng kanilang family. So yun. Tapos si Kath dito may video siya na parang ginawa nila ng voice over mga kasambreros, na sabi niya, never in my life experience someone who get cheated on and suddenly hunt ban, sabi nga mga kasambreros, or hunt down. Tapos mga random videos ito ni Kath. Isa dito yung sa AAA, tapos yung sa may bench, tapos dun sa may ABS-CBN Bong, tapos yung pagsinima niya, pagtanggap niya or pag-award sa kanya bilang Philippine Box Office Cinema Queen. Tapos yung sa PGT or Pilipinas Got Talent Season 7. Parang ano lang ito. Tapos yung pagtanggap niya ng award bilang Best Actor sa FAMAS mga kasambreros. Tapos station ID ng ABS-CBN. Tapos going back dun sa may pag-arrange ng sa ABS-CBN Ball. Tapos yung sa Snow Leopard mga kasambreros na pagtanggap niya sa America or sa California ng kanyang award na Rising Star sa Snow Leopard Award, yung mga kasambreros or award. So yun talaga nakaka-proud mga kasambreros. Tapos next item natin, tawag dito, by the way, July 17, so ilang araw nilang, no? Parang 7 days nilang ay papalabas na yung Someone Someday sa Netflix yata yung pinakauna, no? July 24. Tapos ito, no, parang nakita nila si Nadine at saka si Kath magsasama sa project. Parang sinabi kasi dito ni Nadine dun sa isa sa mga interviews niya, what makes projects exciting is the people I work with. Nadine Lustre. Si Kath pala bukas sa isang engranding collab kasama si Catherine Bernardo. So si Nadine pala itong interview. Tapos sabi dito ay she's open, no, to work with Kath ng mga kasombrero. So ang ganda siguro, no, kung si Nadine, si Kath at saka si Alden magsasama sa isang proyekto. So talagang pasabog yun mga kasambreros, no? Kasi si Nads kasama si Nads nakasama na si Alden. Tapos si Kath nakasama din of course si Alden. So talagang silang pasabog yun kapag nangyari na magsama-sama sila sa isang movie or sa isang project. Talagang siguro babasagin nun yung mga yung mga yung mga blockbuster movies din po mga kasi basta nandiyan ang Kath din, no? Talagang billion na naman siguro ang hakutin mga kasambreros ng kanilang magiging pelikula, hoping, no, and praying na ganun nga sana mga kasambreros. So pero the decision is not for us or should not be coming from us, of course. So we can request, we can pray, we can hope mga kasambreros, but yung sa kanila sa management pa rin. Tapos grabe daming reactions daw, 189 reactions mga kasambreros, no? Si Alden dito para siyang may kausap, no? Naka-blue siya na long sleeve mga kasombrero. 7 hours ago, AR Troopers Art 02 ang nag-post. So big thanks to his fans dito mga kasombreros. Sobrang igop dito ni Soiti, ha? Pero palagay ko throwback ito mga kasombreros.
larawan or picture ni Alden, mga kasembreros. Tapos si Kath naman, may isa siyang picture dito itong nakadilaw siya. Nakadilaw siya dito, mga kasembreros. Tapos parang na-post lang siya ng isang admin. If I'm not mistaken, part ito ng kanyang Summon Someday na teaser photo shoot, mga kasembreros. 4 hours ago, posted ni Guardiano Hazaya. So 110 reactions noon. So ito pa si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So yun, parang part nito ng teaser photo shoot nila, no, ni kasama ang ibang cast ng Summon Someday, mga kasembreros. So actually that ends our Kathleen items. Pakinggan natin yung mga videos na ito na sobrang kulit, no, na Alden, mga kasembreros. Tapos ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Asa man sa'yo na ito to? Asan man sa'yo ito? Egay mo nga rin, di ba? Ngayon. Wala nang di ba? Egay mo nga yan? Ano kami dito, Bisaya. So yung magiging Imong imo. Imo. Igay mo. Igay mo, nga yan. Naging Korean! Aman si Jan Nakatog? Aman. Aman si Jan Nakatog? Aman si Jano Pagto. Yun. Ang size mo sa'yo. Umban po. Paano po dapat ito? Uman. 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 Mas ano yung Uman? Uman. Uman. So, pag nilagyan mo siya ng yes sa harap. Uman. Buksan mo. Masukin. Sa ilo ay say sorry. Sa ilo ay sorry. This is our palagi. Sa ilo. Yung Y nagiging yung L nagiging Y. For example, house is palay. And then nagiging bayay. Ay, teka, kinabahan ako. Sir Floyd, di ba duha ka pitik? Duha ka. Duha ka. Sabi na nga ba? Tama yan. Kaitaan ko kayo. Duha ka pitik with soft moves. Nakurutan ako sa imo. Kuya Floyd. Haman ka pasingod. Maguli na siya sa bayaw. Bayay. Maguli na siya sa bayay. Wow. Kuntani mo, ambit kuntani mo. After nung mamatay yung papa ko, lalo kami naghihirap. So, kinailangan ng nanay ko na magbenta ng kidney. Sorry, Kara. Then, wala, nagka-infection, tapos complications. Siyempre, wala kaming pambayad, so kinuha rin siya sa amin. Sorry. Grabe pala yung pinagdaanan mo. Hindi, wala yan. Alam mo, na-appreciate ko nga tong time na to, Kara, kasi hindi ko naman to nakikwento sa mga kaibigan ko sa Maynila eh. Nobody knows the island boy side of me. So, sarap lang na nakukwento ko siya because it helps me with my healing. At favorite ng anak ko si Kathleen, mga anak ko si Kathleen Bernard. Alam mo, ito kwento ko kagabi. Hindi, Kathleen yan si Kea, at saka si Sab, at saka pati si Noah. Pati si Noah. Diyos ko, galit na galit nga siya. Excited sa someone someday. Galit na galit nga yan sa pagka may kaaway si Kathleen. Pag may nagpaiyak, Oo, ayaw talaga niya. Kathleen Bernard. parang kami sa'yo dati. Nauna pa kami umiyak. Pero yung mga anak ko, parang wala nang pakialam na yung nanay nila. Parang hindi nila alam artista rin yung nanay nila. Bakit yung Kathleen Bernard pinapanood? At saka yung TV shows, parang yung akin. Kahit patay lang. Uy, si Kea, marami alam ng movie mo. Di sobra ka na. Favorite ni Kea dahil mahal na mahal kita. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasembreros. Makaka-relate po tayo dito. Ang title po ay Hindi Nananakit sa Salita. Psalms chapter 15 verses 1 tapos 3.
jump tayo, no? O Lord, who may live in your tent, who may live on your holy hill, he does not hurt others with his tongue, or do wrong to his neighbor, or bring shame to his friends. So ito mga kasembreros ay sinasabi ni Haring David na kung sino lang yung makakatira or makakapasok sa heaven, or makakapasok sa templo ng Diyos, or makakapasok sa tent ng Diyos, mga kasembreros. So sa presensya, parang qualified ba, no? Na makapasok or makasama ng Diyos sa heaven, mga kasembreros. So, ito po ay mga description, no, ni Haring David, mga kasembreros, ng mga taong hindi nananakit sa salita, no, yung kanilang mga words, mga kasembreros, or ang lumalabas sa kanilang dila or bibig ay good words, no, uplifting words, mga kasembreros, at hindi nananakit, mga kasembreros, or hindi mapanakit sa salita or harsh words. So sabi daw, he does not hurt others with his tongue or do wrong to his neighbors. So yung mga taong masama, mga kasembreros, no, sila yung mga makakapasok daw sa heaven or makakasama ng Diyos, mga kasembreros. So ibig sabihin, yung mga gumagawa ng tama at kabutihan at may pananampalataya, of course, kay Lord Jesus Christ. No, faith really matters, mga kasembreros, no, kay Lord Jesus Christ, and by the grace of the Lord. So sa ating buhay, talagang ayaw natin na makarinig ng mga bad words, mga kasembreros, na mga mapanakit, no, or harsh words sa ating buhay. Kasi nakaka-offend, no, nakakagalit yun, mga kasembreros, or matatamaan yung ating ego. Okay, let's say, for example, sinabihan ka ng BO, or kung ano man dyan, ng mga harsh words, mga kasembreros, talagang magagalit tayo, no? Kahit sino naman, mga kasembreros, no, ay talagang ayaw na makarinig or makatanggap na mga bad words sa ating buhay. So, especially, no, focus tayo dito sa verse 3, mga kasembreros, ng chapter 15. So, Psalms chapter 15 verse 3 teaches us about the importance of integrity and being kind to others. So, kailangan natin ito, no, kasi marami ang tao ngayon sa social media, sa ating paligid, no, na talagang harsh, no, talagang hindi na sila nagiging kind, nagiging selfish, for example, sila nagiging unkind, nagiging ano ba yung Tagalog ng harsh, no, yung mapanakit na, mga kasembreros. So, matalas ang dila. So the verse is not just about what we do, it is about what we say and how we treat those around us. So kung kaya yung title natin ay hindi nananakit sa salita, no, kasi nga hindi lang kasi hindi lang kasi physical abuse or physical injury ang pwede natin gawin sa ating kapwa-tao. May be verbal abuse, no, na kumbaga pang talagang nangyayari ito, mga kasembreros. So, yung words ay pwedeng mag-build or makasira ng isang tao. So, either way, mga kasembreros. Kasi kapag bad words na sinasabi mo sa anak mo, for example, or sa ibang tao, ay madadown yung kanilang moral, no? Yung kanilang kanilang araw, masisira, no? Kapag parang ang bata na parati mong pinagsasabihan ng mga bad words, ay lalaki yung parang walang confidence sa sarili, awa sila sa kanilang sarili, tapos may galit silang tinatanim, no? Kapag ganoon, kasi may mga batang ganoon, no? Kapag ang tatay lasinggero, tapos parati nakakarinig ng mga bad words sa nung bata pa hanggang sa nagkaroon ng isip. So minsan magtatanim ng sama ng loob ang bata, no? Kumbaga mga nature ng tao na talagang hindi nila may iwasan na makapagtanim sila ng sama ng loob sa kanilang magulang or sa kung sino man ang nakakapanakit sa kanila using words, mga kasembreros. God calls us to live in a way that reflects His love and grace. When we refrain from slandering others and choose to uplift our neighbors and friends, we set an example of how to live a righteous life. So yun siya, no? Nagiging example naman tayo on the other hand kapag tayo ay tuburan ng good words, mga kasembreros. Kung pa nagiging example, we lead by example through words, mga kasembreros, na maliban sa actions, of course, ay pag sinabing pangalan mo ay Roberto,
Sir Roberto, naku, ang bait-bait niyan. Talagang hindi mo mariringgan ng mga bad words kapag may kailangan baguhin. Parang ganun din dapat, no, sa ating tahanan. Na kapag may problema, di pag-usapan ng malinaw at saka mapayapa mga kasembreros, magkaroon ng peace talks. Hindi yung may problema ka na nga tapos nakakarinig ka pa ng mga bad words sa miyembro ng pamilya. So mas lalong hindi kayo makapag-isip ng plano how to move on or to move forward mga kasembreros. So, yun naman talaga. Kasi nga, di ba, sinasabi natin parati na sometimes it's not what you say. Sometimes it's how you say the words or a request or a favor or words themselves. Sabi natin, anak, maglaba ka muna kasi ako muna magluluto, no? Di ba? Malumanay ka mga kasembreros. Pero pag sinabi mo naman na, ka naman maglaba kasi ako magluto. Pag kanina ka pa dyan, yung ginagawa mo. So, diba? So, it's how you say the words mga kasembreros. Kasi nakaka-apekto talaga siya. No? Malaki yung impact niya mga kasembreros. It is a reminder that our words have power. And we should use them to build one another up rather than tear others down. So, yun siya, no? Kailangan gamitin natin yung salita kasi nga may power, no? Mga kasembreros. So, parati natin iisipin na may power po talaga sa salita, no? Pwedeng mag-build up siya kasi kapag kunwari yung anak mo, no, nasanay silang i-appreciate, i-recognize, nakakarinig sila ng kind words, no, kapag may kasalanan sila, kinakausap sila na maayos, so lalaki silang mabuting individual mga kasembreros. Kung kapag inuutusan mo sila, susunod sila because napalaki sila na ganoon mga kasembreros. Kapag kailangan disiplinahin in a nice way mga kasembreros, no, na hindi sila nakakarinig ng mga bad words. No, you can discipline children mga kasembreros without using bad words, ha. Kasi may mga disciplinary words naman tayo na pwedeng gamitin rather than, kasi kunwari nagkasala ang bata, so i-correct mo siya using words na appropriate. Kasi parang didisiplinahin mo siya, be specific. No, kunwari natapon ng baso, sabihin mag-ingat. So parang yun lang, parang pag i-remind mo lang siya, pag sinabi mo naman na ayan, wag kang tatanga-tanga, sorry, wag kang tatanga-tanga, bio ka. So ganun, lalampa-lampa ka. So di ba, iba yung impact talaga mga kasembreros kapag ginagamitan natin ng mga extra words na hindi naman kinakailangan na doon sa pagsaway or sa pagdisiplina natin or pag-remind sa kanila mga kasembreros. So this verse challenges us to reflect on our behavior and our speech. Are we quick to share gossip? Do we indulge in negative conversations? Or do we choose to speak words that encourage and support? By not backbiting and avoiding harmful criticism, we create a loving environment. God desires us to cultivate compassion and integrity within our communities. This verse pushes us to consider how our actions may affect others. When we treat people with respect and kindness, we not only honor them, but honor God as well. So kasi kung anong ginagawa natin sa ating kapwa-tao, parang gano'n na rin yung ating ginagawa sa ating Panginoon mga kasembreros, because He created us mga kasembreros, no? Na kung saan ay talagang ayaw ng Diyos na, of course, no, nagawa ng masama. Sa ibang version kasi backbiting, no? Yung parang yung harsh words, yung yung panlilibak, no? Yung nakatalikod ang tao, saka mo siya pagsasalita ng masama or gagawa ng kwento, gagawa ng chismis and so on mga kasembreros. So, yun, nag-emphasize ng wag nating gawa ng masama yung ating kapwa-tao. It challenges us to consider our actions carefully. Evil here does not only mean outright harms. It includes neglect, indifference, or failure to help those in need. Kindness is central to the Christian faith. We are called to serve others genuinely. So, kailangan pag tumulong tayo ng sincerity mga kasembreros. So, kasi kapag tayo po ay tumutulong pero yung intention pa natin ay mali or masama, ay nagkakasala din po tayo mga kasembreros. When we choose to make judgments about others, we fail to reflect God's love. Instead, we are encouraged to foster unity and understanding, attempting to see their situations from a broader view. So, tingnan din natin yung ating sarili sa kanila.
no, kapag pinagdadaanan nila yung problema. For example, so kailangan magkaroon tayo ng empathy na kung ako kaya sa sitwasyon niya, no, may hirapan din kaya ako, and so on, mga kasembreros. So, ganun po siya. Integrity isn't just about being honest. It's about embodying the qualities that reflect God's heart. When we value character, we build our lives on the foundation of faith and righteous living. This verse strongly encourages us to lead lives that are marked by love, kindness, and consideration for our neighbor. So, maging considerate tayo, mga kasembreros. Huwag tayong harsh tapos parang perfectionist na konting mali lang ng anak mo, konting mali lang ng kapitbahay mo or ng kapatid mo, magulang or so on, or anak ay talagang very harsh agad tayo na nakakapagsalita tayo ng masama sa kanila. So, maging considerate tayo. So, kapag yung anak natin, for example, na maliit pa, kapag 4 na beses na inuulit-ulit yung same mistake or same sin, mga kasembreros, doon na, no? Magkakaroon na tayo ng disciplinary action, mga kasembreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at huwag tayong maging mapanakit sa ating mga salita, mga kasembreros, sa ating kapwa-tao. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.